Game. Ang daming kaganapan. Yes. Ang daming naganap ngayong linggo. Ang dami natin pag-uusapan. Kaya bago yan, pampadulas. At mahaba-haba ito. Diba? Kasi ngayong linggo may 4 tayo na issue. Itong 4 na issue na to ba ay magkakakonekta? At paano natin masasabing magkakakonekta tong mga issue na to when it comes to political strategy? Sino ba yung mga nakinabang? Sino ba ang biktima? Sino ang mastermind? Sino ang kontrabida? Sino ang bida? Alamin natin yan. Himay-himayin natin ang galawang political sa likod ng mga naganap na issue. Anong mga issue ba to? Ang Duterte ICC, announcement ni VP Sara for Presidential 2028, People Power Anniversary na kain suka si VP Lenny kasi joining forces with BBM, and lumilitaw na naman ulit ang flood control scandal dahil dun sa mga AFP witness na lumabas. Diba? Ang gaganda ng timing. Magkakahiwalay kaya tong issue na to o magkakakonek? Paano gumalaw ang mga politiko behind this issue? Alamin natin. First, PRRD ICC pre-trial. Diba? Sa mata ng ilan, sa mata ng karamihan, this is just a legal battle. This is just mga taong naghahanap ng hustisya laban sa dating president. Kung sino ba yung tama, kung sino ba yung mali. Magkakatalo sa ICC. Pero ang hindi alam ng karamihan ay sa likod nito ay may mga malupitang galawan, political strategy na nagaganap. This ICC trial is just a battle. Isang maliit na battle from a big war. Ano yung war? Edi yung presidential election sa 2028. Ngayon, sa battle na to, sino ang nanalo o sino ang natalo? So in this battle, syempre ang main player dito is ang mga Duterte. And yung kalaban nila na si BBM, syempre, hindi masyadong bumuboses. Nagmamasid lang. Pero tama ba ang ginagawa ni BBM na wala siyang masyadong ginagawa? Kasi tingnan mo yung unang nangyari bago yung pre-trial. Diba? Anong ginawa ng mga Duterte? Ito si PRRD nagpa-release ng statement na ayaw niyang umattend ng hearing. Ang galing nung strategy nila behind this Tama kasi diba? Ang sabi niya, he has refused to attend the proceedings saying that he is old, tired, and frail. Ang galing nung strategy behind this kasi they are pandering sa emotions ng mga Filipino, lalo na sa mga DDS, diba? mga Duterte sympathizers. Diba? Kuwang-kuwa yung loob nila dahil dito kasi si PRRD ay nagiging tatay sa kanila na matanda na, which is totoo. 80 years old na si PRRD, matanda na nga. Then before pa this, may pa-press release sila na di na nga daw nakakapagpagupit na maayos, mahaba na yung buhok. And if you will see him, yung mga huling video niya, pictures, parang nangayayat na nga talaga si PRRD. And sinasabi nila na parang nawawala na siya ng pag-asa na doon na siya sa dahig mamamatay, di ba? Ang galing lang yung strategy behind this ng mga Duterte kasi kuhang-kuha nila yung emosyon ng mga tao. Talagang makapagbagbag damdamin. Now, after this, parang ano pa lang ito primer. Kumbaga, niluluto pa lang dito yung strategy. Now, dagdagan mo pa nga na isang factor, kami yung day 1 nung
pre-trial. Siyempre, magsasabi yung mga opposition kung bakit kailangang ituloy-tuloy itong trial, confirmation nga kasi. Then, yung defense na si Kaufman. And ang galing dito ni Kaufman Ang ginawa ni Kaufman dito is, again, pandering to the emotions ng mga tao. Umpisa pa lang nung statement niya, Kaufman portrayed Duterte as a poor boy from Davao City, whose only crime was having a pouty mouth and unpalatable words and personality. Mahirap daw si PRRD na bata na pumunta ng Davao na may pagkataklesa nga lang daw. Yeah. Then, after targeting emotions ng mga Pilipino, he then attack ngayon itong si President Ferdinand Marcos Jr. Diba? Galing. Ang nakaka-elibs to si Kaufman diba? Kasi ang framing niya naman niya dito is this is just politicizing the case. Para sa akin, totoo nga naman kasi politika lang naman talaga to. Ikaw ba naman, hindi na tayo belong sa ICC, yung Pilipinas. Pero nagawa pa rin kumuha ng Pinoy citizen sa bansa mismo sa Pilipinas papuntang ICC, di ba? Anong tawag dun? It's kidnapping naman talaga. And nagawa yon dahil merong, syempre, authorization ng president yun, malamang. Kaya this is just politicizing. Also, not only PBBM, di ba? Pati yung mga journalist sa Pinas na parang siniraan din na sinesensationalize lang daw yung stories of killings. Tapos yung mga human rights lawyers din and activists whom he called leftists, di ba? Mga makakaliwa. And because of this, yung mga tao na-reignite na naman yung, kumbaga, yung galit nila sa mga drug addicts na to, sa mga drug pushers na to, di ba? Tsaka yung sa media na bias against mga Dutertes. Ang galing, di ba? From emotional pandering before the pre-trial, then itong opening statement ni Kaufman, di ba? Napakagaling talaga. Pag combinein mo yan, talagang pukaw na pukaw ang puso ng mga Pinoy dyan. Parang teleserye yan Diyan mahilig yung mga Pinoy di ba? Hindi pa nakakatulong tong Pinoy na to. Diba to? ICC attorney ng prosecution ng kalaban ng mga Duterte. Kasi ang paratang ni Kaufman is this is a just politicizing. Ano naman yung sinabi nito? Diba? Pakinggan nyo kung ano yung sinabi nitong attorney na to. Bali yung umpisa kasi nito mga ano lang mga alam na ng tao yan. Yung the same lang naman na binabato nila kay PRRD na ano nga, mga utos-utos niya, ganyan-ganyan. Emotional pandering din from the victims naman ng mga EJK daw. Pero I want to emphasize this part If the charges are not confirmed in this case, one of the gravest concerns of the victims Pakinggan nyo. is that Mr. Duterte will return to the Philippines as a conquering hero. He will resume preaching his gospel of impunity. In fact, if Mr. Duterte could threaten to slap the judges of this court, which he did while he was president, this chamber should imagine the kind of terror-filled threats and the Nahuli niya yung framing niya. Ngayon, frame niya ngayon dito sa mga judges ng ICC na pag hinayaan yung makawala si PRRD ay kumbaga parang pinapalabas niya dito na parang inatake niya ngayon yung pride ng ICC. Diba? Kasi pag pinalabas niya nila si PRRD, para na rin sinabi nilang okay lang na mabastos sila ni PRRD kasi nga may statement dati si PRRD na sasampalin, 'di ba? Sila yung mga judges ng ICC. So, parang ang pinapalabas nitong attorney na to na pag pinalaya nyo yan, 'di ba? Parang sinabi nyo na rin na hinayaan nyo siyang bastusin kayo. Na hindi kayo ginagalang. Imbis na mag-focus lang talaga sa mga ebidensya sana, parang gusto niya sabihin na dun sa ICC judges na dapat din nyo mapalabas yan kasi binabastos kayo niya, parang nabastos kayo niya pag pinalabas niya yan. Diba? Kumbaga,
umaano siya dun sa angulo ng pinopolitika din, di ba? Pinopolitika niya din yung ICC. Di ba? As a judge, dapat nakafocus na sa evidence. Pero pag nagkaroon na ng bias na, ay, di namin to pwedeng patakasin kasi binabastos kami na to. Diba? May bias na. So magkakaroon na ng kumbaga sariling judgment. Hindi na sila magbe-base sa evidence kundi personal bias na. In-affirm ng abogado na to na they're just politicizing. Talaga. Diba? Tulad nung sinabi ni Kaufman. Tapos, hindi pa nakatulong yung sa mga AGK victims naman. Hindi ko alam kung inom tayo ha. So ang galing din ng kumbaga strategy behind this. Kasi nakuha na nila emotion eh. Tanda na si PRRD. Tatay Digong, kawawa naman. Baka doon na mamatay sa The Hague. Tapos, dinagdagan pa ni Kaufman ng introduction niya sa pre-trial na nire-ignite niya ulit yung puso ng mga tao na pabor sa war on drugs and galit na galit sa mga addict, di ba? Na-reignite ulit yung mga puso nila eh. Na-refresh. Then, while attacking PBBM, that this is just politicizing na wala talagang merit yung kaso. Pinopolitika lang. Tapos, bonus pa yung lawyer na yun na in-affirm yun. Na parang they're just really politicizing. Kasi nga, umaapila siya sa mga judges na pag pinakawalan yan, sinabihan nyo na rin sarili nyo na bastusin kayo. Then, di ko alam kung bonus lang din to or behind sila din o may gumawa nakapag-isip sa kanila or contribution to ng mga DDS. Itong kumbaga siraan yung reputation ng mga EJK victim. Tulad nito, may isang maguwad siblings, di ba? Ewan ko kung totoong sinabi itong nanay ng maguwad to na na-insecure naman ako sa mga EJK. Kasi nga naman, di ba? Yung mga anak niya, di ba? Nagbigay sila ng kabaitan sa mga taong masasama. Ang kapalit nun, nawala yung mga anak niya. Tapos, imbis na sana yung coordinate yung justice system, yung tumutulong sila sa kanila para makakuha ng hustisya, parang ayun pa yung nagpapahirap sa kanila. Kakabaon-baon pa sila sa utang para lang may purso talaga yung justice na hinahanap nila. While yung mga EJK victims na questionable kung victim ba talaga sila or suspect, we don't know, nakapunta pa ng Europe sa The Hague. Diba? Napakagaling, diba? Itong nanay na matagal na naghahanap ng hustisya na obvious naman na biktima sila na yung kabaitan na pinakita nila ay sinuklian ng kasamaan, ay hirap na hirap silang makakuha ng sapat na hustisya. Tama ba yun, di ba? Isa to sa dagdag na nakasira dun sa mga EJK victim now. Also, itong meron daw LV bags. So to be fair, AI daw to, AI. Pero, nag-take effect na siya yung itong post na to. So, meaning, na parang natanim na talaga sa tao. Kahit sabihin mo ngayon na may mga counter post sila na, ay, fake, that's AI. Kahit ano sabihin mo na ngayon sa mga tao, parang nakatanim na sa nila na nasira na para sa kanila yung mga EJK victims na hindi sila naniniwala na dito sa EJK victims. Kasi nga naman, sabihin na natin fake to, yeah. Pero, nakapunta pa rin sila ng Europe, ng The Hague, which is, magkano yung ticket papuntang The Hague? Yung pagkuha ng visa, magkano? Schengen visa. Diba? Hirap kumuha nun. Kailangan mo ng malaking pera para lang makapunta doon. Kala nila, makakatulong yung sinabi nila na hindi pinandohan ng gobyerno ang pagpunta sa Netherlands. Sila daw ay nagsumikap. Kung tama tong sinabi dito, sila daw ay nagsumikap para mismo sila ay makarating doon. Na maniniwala ba yung mga tao doon? 'Di ba? Magkano yung papunta doon? Magkano yung pag-process ng visa? Sino maniniwala na pinagsikapan nyo talaga yan? Ang sinasabi nga, 'di ba, ang pa-press release is kumbaga may hirap lang kayo na yun nga yung mga target
daw ng EGK is mahirap. So, by that logic, mahirap daw talaga sila. So, paano kang makakaipon ngayon ng pamasahe, ng pag-process, papunta sa dahig? Pwede namang sabihin nyo na lang talaga na may tumulong sa inyo. Mas kaduda-duda talaga kung sasabihin mong pinag-ipunan nyo. Mas okay pa sabihin talaga na may tumulong sa inyo na nakikisimpatya sa inyo, di ba? Mas okay yun. So ngayon, paano ba yung naging political strategy dito, di ba? Isa-isayin ulit natin. Napakaganda kasi. Kung baga, sino yung nag-isip ngayon ng strategy behind this is napakagaling. Like I said, hindi lang to simpleng legal battle. Hindi lang to simpleng right versus wrong. Merong nangyayari dito behind the scenes na galawan, political moves, political strategy. And this is just one battle of a big war. Yung war is the presidential election for 2028. Some politicians play a long game. Also, some politicians are willing to lose a battle just to win the war. Now, this one battle, I think the Dutertes are willing to lose this. Losing means makasuhan talaga si PRRD sa ICC, diba? Makulong talaga siya doon at di na talaga siya makabalik sa Pilipinas. Sadly, sad to say, sa mga DDS natin. So, parang tinanggap na nila yun. Tinanggap na nila yun na hindi na makakabalik si PRRD sa Pilipinas. So, they just cut their losses na. Ngayon, naisip nila ngayon, paano ba natin to magagawa into our advantage? So, ang makukuha na lang nila dito is use this to win the presidential election sa 2028 for VP Sara. Now, I don't know who think this strategy. Baka si PRRD lang since magaling talaga si PRRD sa political strategy. So, what the mechanism ng strategy na to? Diba? First, yun nga, sa emotions ng mga Filipino, kunin yung awa ng mga Pinoy. Paghaba ng buhok ni PRRD, parang mukha na siyang mahina, mayat na siya, and hindi niya napag-attend ng pre-trial kasi hindi niya na daw matatandaan yung mga mangyayari. Kuha nila emosyon ng mga Pinoy doon. Second, parang nire-enforce ngayon to ni Kaufman sa opening niya dun sa pre-trial sa day 1. Nire-ignite niya ngayon yung galit ng mga Pinoy sa mga drug addicts, di ba? And also, pinalabas niya yung mga sinasabi ni PRRD is just a strategic rhetoric, kumaga. Strategy lang din ay para nga maalis yung drugs sa Pilipinas. This war on drugs. So, it's just rhetoric while dinadawit ngayon si PBBM na just politicizing. Ngayon, bonus na lang iba. Yung sablay na sinabi nitong Filipino opposition lawyer and yung sa mga pagsira ng reputation ng EGK victims. Kung sila din yung behind dito sa EGK victims, talagang grabing lupit ng strategy na ginawa nila dito. Diba? Napakaangas. Dumagdag to ngayon sa voters' confidence para kay VP Sara. Imbis na pahinain sila yung Duterte for presidential election kasi kumbaga parang ito talaga yung isa sa plano ni BBM na pahinain ang mga Duterte. Pero anong nangyari? Dahil sa galing ng strategy na to, lumakas lalo sila because of this. So they use the ICC to boost their voters for presidential election 2028. Now, kailangan mo pang mag-gain ng momentum. Tuloy-tuloy dapat yan. So, doon na tayo may papasok sa second issue natin, which is yung early announcement ni VP Sara na tatakbo nga siya for presidential election 2028. Strategy, on top of another strategy to eh. Diba? In just 1 week ang takin niya, anong mechanism, ano yung galawan behind this pag early announce ni VP Sara. So, himay-himayin ulit natin to. So, listen, karamihan naisip na,
ang early announcement ni VP Sara is just to solidify the voters base na kaya siya nag-announce. And sabi niya nga, 'di ba, na wala nang kaya hindi naman daw talaga nag-a-announce ng maaga ang mga candidate kasi nga para hindi agad sila mabato ng mga bad issues. Sa umpisa pa nga lang daw ng kanyang term as a vice president, binato na siya ng binato ng masasamang issue. Kaya make no sense kung hindi niya pa i-announce na balak niyang tumakbo sa presidential election ngayong 2028. Pero ayun nga lang ba ang dahilan? Sa mga point of view dito ng mga kung politician ka, syempre may may behind the scenes na rin yan, na plano. Isipin nyo, tiniming niya to before the ICC trial, pre-trial, and before the impeachment case voting laban sa kanya. First, imayin muna natin tong statement ni VP Sara. Ito, assalamualaikum, hindi ka mabasa. Madaya naman yung adlaw kang tanan. Hindi ka na alam. Hindi ako magbisaya. Magandang araw sa inyong lahat, di ba? Galing nitong statement na to. Kung sino yung gumawa ng statement na to, ang galing. Kasi una yung statement, una yung sentence, pagtapos ng batian. Diba, ito pa lang yung first na bati natin may meaning natin, assalamualaikum, diba? Targeting the Muslims. Ayun yung base niya sa mga pinakamalaking base niya yan Since nasa Davao siya, nasa Mindanao, maraming Muslim. Kaya, gumamit siya ng pagbating Muslim. So, she's targeting the Muslim na here. Then, pinasukan niya ngayon agad ng Bible verse. Diba? Many are the plans in a person's hearts, but it is the Lord's purpose that prevails. Diba? Parang sinabi niya dito, diba? Pandering naman sa mga Kristiyano to. Sinabi niya dito na para may purpose si God para sa kanya. Hindi ko lang alam kung Christian talaga siya. So after nung Bible verse, it took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. So, in-affirm na yung purpose na yun. All these years pala, may purpose siya. Then, after nun, di niya pa sinabi kung ano yung purpose. Diba? Binitin tayo. Diba? Sinabi niya lang, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Parang may kumbaga may sacrifice. Diba? Galing. Biglang paano naman ngayon? Pag-atake naman ngayon kay BBM. Sa unang buwan pa lang ng aking termino, diba? Nakita niya na daw ang kawalang katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Parang pinapalabas siya dito na hindi niya kaya yung mga ginagawa dahil may prinsipyo siya at kahit kakampi niya si BBM noon ay kinalaban niya pa rin. So, ang kinalabasan ay inatake din nga siya. Kapalit daw noon ay impeachment and tumalupit. After niya atakihin si BBM, after niyang ma-victimize kasi nga dahil doon na-impeach siya, then, accepting accountability naman. Mga kababayan, humihi ako ng pamanhin, patawad. Napakagaling, di ba? Accepting accountability. Diba? Galing tong statement niya. Then, sinabi na kung bakit ito yung pinaka-indirect na dahilan niya kung bakit siya gumagawa ng statement na to, which is pag-declare ng pagtakbo. Kasi, yun nga, madalas iniwasan ng mga politiko magpahayag ng maaga. Kasi nga, tinotarget sila ng pag-atake, which is true. Kahit sinong candidate, totoo. Once na nag-announce ka na tatakbo ka sa kahit yun na, mag-start na yung pag-atake sa'yo. Ganyan sa politics. Pero, since umpisa pa lang daw, ay ina-atake na siya. Di ba? Kabilat ka ng impeachment, sa confidential funds, blah blah blah. Parang useless naman daw kung di niya pa i-declare na tatakbo siya ng presidente.
Which is may sense. Kung iisipin niya, sinabi niya, hinatulan na daw siya sa ilan. Kaya parang sasabi niya, wala nang mawawala sa akin. Hindi ako takot sa inyo. Sinira niyo na yung pangalan ko. Diba? Pero, kahit na ganun daw, ay may care sa mga anak natin, sa future, sa susunod na generation. Diba? She's willing to sacrifice herself for our children, for our future generation. Kaya ito na, accountability again. Diba? Binalik ulit sa self-accountability. Diba? Ganda talaga ng speech natin eh. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Diba? Instead, willing siyang i-sacrifice. Diba? Accountability and sacrifice for God, for the nation, and for every Filipino family. Diba? Ako si Sara Duterte. Tatakbo biglang Pangulo ng Pilipinas. Kung ano ka, DDS ka, grabe, goosebumps. Diba? Goosebumps yun. Solid supporter ka ng mga Duterte. Now, ano talaga yung meaning behind this statement? O yung strategy behind this? Dahil lang ba talaga wala na namang mawawala sa kanya? Magsasacrifice na lang talaga siya for our future generation, for our children. I will sacrifice myself for God, for the nation. Yeah. Hindi na ako natatakot sa inyo, BBM. Kaya tatakbo na akong Pangulo ng Pilipinas. Sinasabi ko na to ngayon. Ngunit, subalit datapwat, may strategy behind this, di ba? Kasi nga, nag-declare siya before the ICC and especially before her impeachment trial sa Congress. So, ano yung entailment nito? Ngayon, bali, ang mangyayari dito, ma-affirm, syempre, yung mga solid supporters, yung mga DDS, diba? Parang, yes, tatakbo talaga si VP Sara. Okay, 1 point. Then, ang pinaka-target talaga dito ni VP Sara is the Congress na mag-i-impeach sa kanya. Test of loyalty sa mga congressman. Kung yung talagang supporters niya ay mananatiling supporters niya at tutulungan siyang hindi ma-impeach at yung mga medyo nag-iisip ay makapag-isip na kung kanino ba talaga sila kakampi, kung VP Sara or kung sino man ang na BBM, which is malamang si VP Lenny yun, and yung sa mga anti-VP Sara na baka pwedeng may gustong lumipat, diba? Maging pro VP Sara na. Ngayon, etong solidification ng kumbaga itong announcement niya is kumbaga na solidify na sure na talaga natatakbo siya. Ngayon, tumaas yung moral na supporters niya. Ngayon, as a congressman, mag-iisip ka ngayon. Kung isa ako sa mga kung ako ay pro Sara, syempre, talagang magiging pro Sara na ako. Kasi ito ang isipin ko, hindi na ako pwedeng bumaliktad. Kasi sure na si Inday natatakbo for 2028. Paano kung bumaliktad ako ngayon? Paano kung hindi matuloy itong impeachment? Paano kung bumaliktad ako ngayon? Paano kung hindi matuloy itong impeachment niya? Di manalo si VP Sara, malakas si VP Sara ngayon, di patay ako. Di ba? So, masusolidify ngayon yung mga pro Sara sa Congress. So, tutulungan niya si Sara ngayon. Paano kung ikaw naman ay congressman na undecided? Siyempre, mamimili ka na. Sino ba ang kakampihan mo? VP Lenny or VP Sara for 2028? Malakas si Sara ngayon. And sure na siya natatakbo. Ngayon, kahit mapasa namin to sa Congress, hindi kami sure kung mapapasa to sa Senate, yung impeachment. So, I need to pick sides na. Diba? Para, syempre, sa politika ito mas kakampi mo yung mas malakas
mas magagawa mo yung gusto mo. Lalo na pag congressman ka. Kaya kailangan nilang mamili. Kailangan na nilang mag-decide talaga kung Sara ba sila, VP Lenny. Diba? Ngayon, kung ako naman ay anti-Sara, mag-iisip na rin ako kung babaliktad na ba ako. Kasi pag bumaliktad ako, kumampi na ako ngayon kay VP Sara, baka maalala ni VP Sara yan na kinampihan ko siya nung time na to. So pag naging presidente siya yung malakas ngayon. So there's a high chance na siya yung maging presidente, maalala niyang kinampihan ko siya nung impeachment. Di ba? So kung siya na yung presidente, madali akong makakakilos pag presidente na si VP Sara as a congressman. Mag-iisip na yung mga yan. Ginawa ngayon to ni VP Sara para magkaroon siya ng control na sa mga congressman na to na nag-iisip pa. Malakas ako ngayon. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino sa tingin nyo mananalo? Si VP Sara. Kaya mag-isip-isip na kayo mga congressman kung kakampihan nyo ba ako sa impeachment o kakalabanin nyo ako. So, bago pa yan, impeachment pa lang yan. May ICC pang parating. So, ginawa niya nga yan kasi nga, I think connected to sa strategy ngayon nila sa ICC. Etong strategy na to, then ICC, edi through the roof na yung momentum ni VP Sara. Pamalapit na yung botohan, magdadalawang isip pa ba yung mga congressman? So, there's a high chance na hindi na matuloy itong impeachment ni VP Sara. At tuloy-tuloy yung momentum niya until presidential election 2028. Anong ginagawa ng opposition? Ito ang hindi ko maintindihan sa opposition. Hindi ko alam kung may iba pang plano tong opposition kay VP Sara. Yung mga Pinklawan, Dilawan, BBM. Baka may tinatago pa silang plano. Pero, sa nangyayari ngayon, ang weak ng mga naiisip na strategy. Napakawalang kwenta. Hindi mananalo. Gusto ko sana makaisip sila ng malupitang strategy para maganda yung laban, di ba? Maganda yung kwento, di ba? Maganda pag dalawang malupitang politika strategy, nagbubungkuan. Kaso ngayon, lamang na lamang ang mga Duterte. Ang Team Duterte, lamang na lamang sila when it comes to political strategy. Ito ngayong si BBM, di siguro niya alam, wala siyang successor. Tumiming pa. Ewan ko kung ano naisip nila. Tiniming pa nila sa anniversary ng People Power Revolution. Which is, ang People Power Revolution is Dilawan, mga Aquino versus mga Marcos. Pero anong ginawa nila? Tinaumpa nila sa People Power Revolution na nag-join force sila. Diba naman sila mga siraulo? Kaya nga sinasabi ngayon ng mga tao, si VP Lenny ay kain suka. Kasi before, kung maka-criticize siya kay BBM, diba naglaban sila kasi. Last presidential election. Grabe. Tas ngayon, ang bait-bait. Diba? Nang pakitungo nila sa isa't isa. Kaya kain suka. Diba nangyari? Si BBM, President Marcos, pumunta sa Naga. Nagbigay ng funding kay VP Lenny para sa Naga Coliseum ng 500 million pesos funding. Ito malaki control ngayon ni BBM sa mga fundings. Malakas control niya kasi dahil doon sa flood control. In fairness, ang galing din ng ginawa ni BBM dito sa flood control scandal. Yung political strategy ni BBM dito behind sa flood control scandal is maangas. Kung gusto nyong maghimay-himayin din kung paano yung naging galawan ni BBM sa flood control scandal, comment down below. Hihimayin natin yan kung gusto nyo. Pero focus muna tayo dito. So pumunta ngayon sa Naga si BBM, nagbigay ng 500M para i-repair ang Naga Coliseum. Yes. Lapit na ngiti. Kaso, I think this is not a good political strategy.
tinaon pa nila sa anniversary ng People Power Revolution, which is silang yung dalawang faction nila yung pinaka-mortal na magkaaway, di ba? Dilawan versus Marcos, di ba? Aquino versus Marcos, mortal political enemy. And VP Leni is representing the Dilawans, the Pinklawans, which are the Aquinos, and syempre si BBM is representing the Marcoses. And magkalaban sila nung nakaraang eleksyon. Kung ano namang pinagsasabi nila sa bawat isa. Kain, suka talaga. Paano nakaganda yun? Okay din sana tong political strategy ni Marcos na kumampi na kay VP Leni. Kasi kailangan niya ng successor na kalaban ni VP Sara. Kasi pag si VP Sara na naging presidente, there's a high chance na balikan siya. So kailangan niya ng lalaban kay VP Sara na malakas. And si VP Leni na yon, malakas din naman si VP Leni. Ang problema, imbis na lalong lumakas si VP Leni, parang siya pa yung magiging dahilan ng paghina niya ngayon. Because of this, pwede naman sila mag-usap na behind the scenes, na VP Leni, susuportahan kita pag nanalo ka. Ikaw na bahala sa akin. Diba? Pwede naman yun. Pero, pinablicize pa nila Pinablik. Siyempre, pabor sa kanila ang kay VP Leni ang media. Hawak nila yung media. Ang Rappler. Ito ang headline. Enemies to lovers yarn, Pinoy spoke fun at Marcos Robredo meet and his pink socks. Tinitake like lang ng Rappler tong meetup na to. Which is ang ibig sabihin talaga dito is joining forces ng BBM at Pinklawan and Dilawan. Magjo-join forces na sila niyan. And napakapangit ng timing. Itapat mo ba naman sa anniversary ng EDSA People Power Revolution? So, ang ending, may mga supporters si VP Leni, parang nainis sa kanya. Nitisay siya. Diba? Bakit kailangan mong kumampi dyan? Hindi mo kailangan kumampi dyan. Kain suka. So, instead na makaganda sana, ito kay VP Leni, dumami yung voters niya, ilalong nakasama pa. I don't know kung sino nag-isip nito. Pero, pangit na political strategy. Mahina. Kumpara sa ginagawa ngayon ng mga Duterte. Diba? Ang ganda. Ang galing. Napakaangas nung galawan ngayon ng mga Duterte. Kumpara dito, walang-wala. So next, connected naman dito sa merging nila VP Leni at Marcos. Siyempre, kung nandiyan si BBM, connected ang hindi mamatay-matay na flood control scandal. Ang galing din itong biglang ulit ng flood control scandal. Timing na timing. Halatang sinadya. Kung hindi ka masyadong nagfo-focus, may isip mo na ito ay flood control scandal lang talaga. Gusto lang talagang tirahin ay si Marcos, si BBM. Ngunit subalit tatagpuat. Siyempre, may strategy behind this. So, ano yung strategy behind this? First, alamin natin kung bakit nag-resurface ulit tong flood control scandal na ito. Kasi daw, may 18 Marines na lumabas as a witness. Sinasabi nilang usaping pera na sangkot is 805 billion and a shameful press. Medyo author halata. I just colored. Tong author is halatang siguro may pagka-anti Duterte tong author na to eh. Kasi nga naman, di ba? Kung hindi totoo hindi totoo tong mga 18 Marines na to, kung gawa-gawa lang to, shameful talaga. Shameful naman talaga. Kung gawa-gawa talaga to. Diba? Kasi ano ba ang meron? May 18 Marines, Army soldiers, nag-sign ng notarized affidavit. Diba? Claiming they personally transported vast amount of cash, allegedly totaling 805 billion pesos to some highest officials of the land. Ito, kung dati hindi may connect si BBM sa flood control scandal, ngayon ito, direkta nang kinonect si President Marcos tsaka si Martin Romualdez.
And si Zaldico na rin. Ulit, di ba? So, sinabi nila, nag-deliver sila ng limpak-limpak, bilyon-bilyong salapi kay Romualdez at kay Marcos. Yun nga, yung sa flood control scandal. So, pero there's a chance din naman talaga na gawa-gawa lang to. Kasi, ang timing is yung pre-trial ni PRRD. Kasi, not only dinadawit nila sa flood control scandal si BBM at si Romualdez, also, pati yung ICC, sinasabi nilang sangkot. May suhulang nangyari ngayon sa mga ICC members that beginning December 2023, they were assigned to escort individuals later identified to them as ICC personnel. The Marines say pesos were exchanged into US dollars in Makati before the visitors arrived and that dollars were handed to ICC staff during meetings in Manila. They also allege repeated deliveries of money to former Senator Antonio Trillanes IV. Galit na galit kay PRRD. Diba? Describing is as covering ICC-related expenses. Totong issue na to, kahit mukhang malaki siya, kasi direkta na. Ayan tayo. Direkta nang in-involve si PBBM at Romualdez nung mga first-hand experience. Na sila mismo yung nag-abot ng pera. Kasama pa to si Trillanes. Dapat big expose. Pero hindi masyadong na-expose sa mainstream media. I don't know. Mas, mas malaki pang expose yung kay Francis Leo Marcos. Anong pangalan? Basta, si Francis Leo Marcos. Diba? Mas nag-trending pa yun. Walang kakwenta-kwentang kaso, unjust fixation. Dapat nga, tinatanggal na yung unjust fixation. Walang kakwenta-kwenta yun. Mas nag-trending pa yun kaysa dito na which is dapat, isa to sa talagang malaking usapin ngayon. Pero hindi masyadong napansin. I don't know why. Hindi masyadong tinalakay ito ng mainstream media. Anyways, ano yung strategy behind this? Again, of course, this is favor for mga Dutertes again. So, grabe yung behind the strategy talaga, di ba? From ICC na umapil sa emotion ng mga Pinoy, then to Kaufman na napakagandang statement, then VP Sara early announcement of presidential 2028, ba? Then kombohan pa nito supposedly malaking scandal na dinadawit mismo si PBBM, hitting two birds with one stone. Kasi nadawit na nila si PBBM, and not only that, pati yung ICC, nasira nila yung reputation. Galing, ang ganda. Kung sino man nag-isip ng strategy behind this. Galing. Kung si PRRD nag-isip nito, galing. Kasi, hindi ako magugulat kung si PRRD mismo yung nag-isip ng mga strategy na to, or there's some people, someone behind them. Ang galing. Ang ganda ng strategy ngayon. Imagine, in just 1 week, 4 issues. Diba? The Dutertes shoot up their momentum to 2028 presidentiables. Diba? Now, mag-isip kayo. Sa tingin nyo, kung wala ng bala, naubusan na ng bala si BBM at Pinklawan, Dilawan, wala na silang ibang maibabato pa dito sa Duterte starting from now with this kind of momentum na meron sila. Sa tingin nyo, sino ang mananalo ngayon sa 2028 for presidency? Comment na lang kayo. Pagod na ako.